Easterlies, patuloy pa rin na magpapalinsangan sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially sa Northeastern Luzon at hanggang Southern Luzon at Visayas. Pero magkakaroon tayo ng mas madalas ng mga ilang kaulapan, especially sa bahagi ng Luzon at Southern Luzon. Southern part ng Mindanao at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, makakaranas pa rin ng mga ilang kalatrat na mga pag-ulan at ilang mga localized thunderstorms. At patuloy pa rin ang near equatorial trough. Minor solar flare patuloy pa rin umiiral sa mundo at nagkaroon pa rin ito ng M category nitong umaga. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, April 25, 2024. Ang oras natin, boys, may umaga, ay alas 10:06 ng umaga. Patuloy pa rin makakaranas tayo ng malinsangang panahon pero medyo mas maulap ang mararanasan natin ngayong araw dahil yung prediction ay bahagyang pumapasok po na may mga inaasahan daw localized thunderstorms sa ibang bahagi ng Luzon at Southern Luzon area, especially din sa bahagi ng Mindanao. Dahil yan sa patuloy na easterlies, kaya nagkakaroon ng mga ilang accumulated na mga kaulapan na nagkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms, especially sa extreme Luzon. Sa ating current conditions, sa Barkasig gloomy, haze at few clouds po tayo na medyo nagkakaroon tayo ng mga ilang gloomy pero nangunguna pa rin ang maaraw at napakamainit na alinsangan pa rin ang iiral sa atin. So expected pa rin na tataas pa rin sa more than 44 degrees Celsius ang magiging heat index natin maghapon. Kaya huwag pa rin pangkampante at magdala pa rin ang pananggalang sa tinding sikat ng araw. Di bali na lang yung ulan dahil mas maganda na po sa ngayon na medyo ulanin tayo para naman maibsan kahit panandalian ang grabing init na nadarama natin mula nung nakaraang araw. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kanina 5:14 AM, nakapagtala kami ng lowest of 28.8 degrees Celsius. Kahapon, grabing alisangan pa rin ang naitala sa amin sa Caloocan, na maabot ng 36.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:55 PM. Ibig sabihin, very extreme pa rin ang heat index sa amin kahapon na nakapagtala kami ng napakataas na 53.2 degrees Celsius na nangunguna sa buong bansa kung itatabi ko sa official ni Pag-asa. Pero kung pagbabasehan lamang natin ang official weather station ni Pag-asa, ay nangunguna naman sa may pinakamataas na heat index na kung titingnan natin dito may 48 degrees Celsius na naman at i-post ko yun kahapon sa ating Facebook page. Kung i-review natin, well, mukhang walang 48. Ang pinakamataas lang ang nakikita ko rito is 47 degrees Celsius. Ito ay sa Baler Aurora na may pinakamataas. At sumunod na o ikalawa na ang Naiya Pasay City sa dyan sa may Naiya na nasa 46 degrees Celsius. Dalawa pala ang 47 degrees Celsius mula sa Dagupan, Pangasinan at dyan sa Baler Aurora. Yan, ang nangunguna sa may pinakamataas na may heat index sa bansa. Yung pangalawa nga, ang Naiya, Pasay City, dyan na umabot ng 46 degrees Celsius. At may kasabayan din siya na 46 degrees Celsius din kung di ako nagkakamali. Ayan, sa Rojas City, Capiz, at the rest ay nasa 45 degrees Celsius na lamang. Halimbawa na lamang itong sa Subic Bay, sa Olongapo na may 45 degrees Celsius. At dito rin sa Birac at Anduanes. And the rest, 44 degrees na lamang mula sa may bahagi ng Aparit Cagayan, Tuguegarao, dyan sa may Isiaga, Isabela, yan. The rest, Nueva Ecija, Ambulog, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, all the way hanggang Puerto Princesa, kasama na rin ang ilang areas ng kasunod na mas mababa after ng Puerto Princesa sa Palawan. So in the rest ng mga details, tingnan na lamang ninyo dahil marami-rami po ang ating matataas ang heat index. So wag po tayong magpa-dehydrate dahil grabe po, nakaka-muscle cramps po talaga ang grabing init. At kasalukuyan as of 9:55 AM sa ating observed heat index ngayon sa amin sa Caloocan, nasa 46.5 degrees Celsius na kaagad yung aming init pandama sa Caloocan. So nanguna kaagad
ang pinaka-grabe ang heat index sa amin despite na nagkakaroon pa kami ng mga partially cloudy niyan, partida. Samantala sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Tugigaraw sa napakamainit na temperatura nila na nasa 38.4 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman, nanguna this time ang Manay-Balay at Bukidnon, so pangalawa ang Baguio City, pero sa Malay-Balay ay umabot sa lowest of 18.3 degrees Celsius. Sa Inula naman, ang Baler side, dyan sa may bandang Aurora, kahapon nga, na-detect nga na ating lightning detection system na nagkaroon nga ng localized thunderstorms. Pero bad news lang dahil hindi ito bumaba na umabot sa bahagi ng Metro Manila, dyan sa may bandang Baler radar site. Umabot ng pag-ulan sa kanila ng mga 88 millimeters ang total rainfall. So wala po umabot na mga kaulapan dito sa amin sa Caloocan. So wala pong naganap na mga pag-ulan. Dahil sa pagganap na yan ng easterlies natin, mararanasan din natin ng mga ilang pagkulog at pagkilat dyan sa may extreme North Luzon, lalo na nadedetect na may 31 lightning strikes na nadedetect ang ating lightning detection system sa Caloocan, especially dyan sa may bandang extreme North Luzon, dahil may frontal system na umiira dyan sa may bandang Taiwan. At yung frontal system na yan, nagdudulot po ng mga localized thunderstorms, kaya medyo umaabot sa may bandang Batanes, at ilang portions ng extreme North Luzon dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan area. So mga bandang hapon siguro, makakaranas na naman mga kalat-kalat ng mga localized thunderstorms at ilang bahagi ng Northern Luzon. Kabilang na ang silangan ng Northern Luzon, mula dyan sa bandang Aurora, in the rest ng Quezon Province, at posible sa bahagi ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Southern Luzon. So take note yan mga folks. At samantala, kung titingnan naman natin yung ating status, merong thermal alert status itong si Taal. Silipin natin kung ilan ang variable radiative power ito this time. At kung may mga pagyanig ba, so far nasa 13 megawatts po ang kanyang thermal anomaly nitong si Taal Volcano. So medyo katamtaman pa rin. At kung titingnan natin, medyo may mga matataasan na magma infusion according sa thermal modis nito. So, kung sisilipin natin yung confidence ng modis fire nito, hopefully, hindi mataas. So far, walang nakikitaan na mataas na confidence, pero mataas ang kanyang modis detection sa kanya. So, sa mga kabatang natin, medyo bantay-bantay na lang po natin yung behavior ni Taal Volcano dahil despite na mukhang kalmado naman siya, mukhang may mga active na SO2 emission. So, sisilipin natin sa live CCTV monitoring, live CCTV, hindi siya snapshots. Makikita natin yung medyo hazy ang paligid ni Taal. So, expected na patuloy pa rin na nagre-release ng SO2 emission si Taal. Samantala, kung sisilipin naman natin yung bagong synopsis ni Taal Volcano ngayong umaga, pero recorded dito kahapon mula kay P-Box. Kung sisilipin natin ay mayroong pa rin volcanic earthquakes, 5 ito, at may kabilang daw na 3 volcanic tremors na tumagal daw ng 2 minutes. Pero manatiling mababa ang SO2 emission, nasa 3,504 tons a day, at walang nagbago since April 22, so wala silang latest update kahapon kung ilang SO2 emission ang nirelease. Bagamat meron itong patuloy na mga volcanic earthquakes na hanggang 5, at 3 volcanic tremors. Tumagal daw po ito ng 2 minutes. So medyo bantayin po natin mga kabatang dahil medyo nagkakaroon ng mga pagdinig sa paligid ni Taal Volcano. Baka posibleng magkaroon na naman ng mga phreatic eruption, hindi natin alam. Pero huwag tayong pakampante at bantayin na lamang natin yung behavior ni Taal para sa possible phreatic eruption. Samantala, sa ating space weather status, meron na naman tayong M category class alert. Although minor lamang ito, silipin natin. Una sa kanyang PP index o geomagnetic field possibility na tiling naka-forecast po. Nabanggit ko na po yan na hanggang April 26 po yan at posibleng tumagal pa yan ng 3 days na may mga aasahan tayong mga geomagnetic activity. Typically, mga hanggang active o unsettled geomagnetic field ito, kaya mananatiling nasa R1, R2 na 75% daw ang possible radio blackout dito. Pero solar radiation nanatiling mababa, so wala tayong problema dyan. At yung minor to moderate radio blackout kasi dahil may mga slight chance pa rin ito. So probability between 24 o April 24 to 26 po ito mga folks. Despite na medyo minor at wala namang masyadong malakas ang solar wind,
pero mataas-taas pa rin ang kanyang sunspots number at 282 at halos wala nang nakatapat sa Earth na malalakihan na cluster ng sunspots. Kay AR3652 na lang tayo medyo mag-monitor at sa AR3654 at 3646. Pero hindi na masyado malalawak ang mga sunspot ito, di gaya ng mga isang araw na nakatutok sa atin. Bagamat maliliitan o minor, pero patuloy tayo na asahan na may mga KP forecast index unsettled to active ang probability ng forecast nito. At kung titingnan natin dito, ay mag-extend ito hanggang 3 days at until April 28, 2024 na posible pa rin tayo makakaranas ng mga unsettled geomagnetic field o possible hanggang active geomagnetic storm. Samantala, meron tayong moderate o minor to moderate. Pero kung titingnan natin sa X-ray event chart ay nasa minor lamang ito. Nagkaroon ito ng event since start 9:40 AM. Nag-maximize ito as M1.0 kaninang 9:49 AM at nagtapos din kaagad ito kaninang ngayong 10:01 AM po ng umaga. So patuloy tayong nakakaranas ng M category. Kung titingnan natin sa chart ng Ghost X-ray flux, ayan, medyo pumipitik-pitik siya sa R1 category. Ayan. So hanggang R1 na radio blackout lamang ang nakikita nito, puro minor lamang. Hopefully hindi na yan tumaas. At kung sisilipin natin in detail na mga minor radio blackout at para makita natin yung pinakadetalye nito. Ayan. So pinakamataas ay 2.09. So nanatiling minor radio blackout pa rin ang inaasahan natin ngayong umaga. Ayan o. Minor radio blackout at kanina ring 9:51 AM na nagkaroon din tayo ng ilang minor radio blackout. So, expected na tuloy-tuloy ang R1 category ng Ghost X-ray flux natin. So, napaliwanag ko na po yan since noong isang araw na mapapatuloy tayo magkakaroon ng mga ilang degradation o high frequency degradation sa mula Mid-Pacific hanggang Southeast Asia. Per cycle po yan. Automatic na po yan mga folks. Pero asahan na wala tayo sa ngayon na northern lights na magaganap. Medyo kalmado naman ang ating normal auroral activity o aurora borealis effects. Pero expected na manatiling naglalaro yung plasma density na naglalaro mula 400, 350 to 400 dahil na rin sa patuloy ng mga ilang plasma na nag-arrive sa ating magnetosphere. Dahil dyan, asahan pa rin ang mga D-region absorptions o degraded frequency at mananatiling naglalaro sa 20 to 25 MHz. So, dahil dyan, ay asahan pa rin mga epekto sa ating VHF at high frequency band conditions typically between 20 to 80 meters po kapag sa umaga. So, may mga ilang minor na mga difficulties tayo makakaranas sa mga internet connections, especially at mga ilang D-band radio telecommunications at GPS. So, depende na lamang sa paglalaro ng pagtaas ng frequency nito ng radio blackout na nanatiling 75%. Pero yung impact nito ay nanatiling minor sa ngayon. So hopefully wag na po yan tumaas. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 67% yung ating outside humidity. So medyo nagda-dry hot and dry temperature na naman tayo. Bumababa ito ng 7% since last hour. Stationary nasa 1010 hectopascals ang ating outside barometer. So, manatiling clear skies tayo dahil merong at least mataas na atmospheric pressure, mapatuloy pa rin tayo. At sa high tide, nasa kasalukuyang maximum high tide po tayo. Pero ang maximum nito ay 5 minutes pa po o 10:25 PM po oras natin sa Pilipinas. Kung sisilipin naman natin kung gaano kataas ito, well, bukang aabot ito ng halos 1 meter. Pero ang exact is 0.9 meter. So halos 1 meter na rin ang itataas ito. So sa mga kababayan natin na maliliit ay pwede po kayo lumayag kahit man lang sa pangpang ng Manila Bay o sa may bandang pangpang ng Cavite na mangingisda natin. Pero sa mga kabataan natin na gusto maligo pa rin ngayong araw, magsama kayo ng guardian at magpabantay dahil malalim-lalim po yung 0.9 meters na yan. So medyo delikado yan sa ating mga maliliit na mga kabataan na gusto pong maligo dyan sa pangpang ng Manila Bay para maiwasan ang hindi maiwasan pagkalunod, magkaroon kayo ng kasama dyan. Kumari grupo-grupo kayo para mabantayan ng isa't isa. Dahil hindi natin mapipigilan kapag sa sobrang init, minsan talagang napipilitan ng mga kabataan natin na maligo dyan sa pangpang ng Manila Bay para lang maibsan ang grabing init.
At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inasang lulubog naman ito mamayang 6:11 PM. Ang ating 99% illuminated na lang po katatapos lamang ng full moon o pink moon na naman. Naulit lang yung pink moon. Last year yata yun, nagkaroon din tayo ng pink moon. Kaya hindi ko na po diniscussion, pinost sa aking Facebook page dahil naulit lamang yung ganong pink moon. Common time na po yun, pero hindi naman literally na may kulay ang ating buwan. Katawagan lamang yon ng mga Native American culture. Pero normally, full moon tayo kagabi. So ngayon, 99% illuminated na lamang ito, waning gibos. Sisikat ito mamayang gabi pa po at 17:16 PM. At kinabukasan na po ng maaga na 6:49 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas po ng Biyernes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon ha. Base dito, magiging partly cloudy daw sa umaga na may mga posibleng localized thunderstorms. So probably mga bandang hapon magkakaroon daw ng mga localized thunderstorms. So sa ngayon, good news yan sa atin para kung umulan, at least may ibsan naman ang grabing init at makontrol yung grabing alinsangan natin at heat index. Sana po mangyari yan kahit papaano. At chance ng pag-ulan, 100% daw. So hopefully, dito yan sa amin sa Caloocan. Kung hindi man, maaaring sa katabi, bandang Metro Manila or Quezon City o bandang Taytay na naman. Kung hindi, sa may bandang Quezon Province, sa may bandang Baler Aurora o Camarines Norte, or dyan sa bandang Isabela. Typically, dyan manggagaling yan dahil po sa accumulated na mataas na water vapor, pagitan niya ng lupa at dyan sa karagatan. Dahil yung Estelis nga po ang pinagbabasihan. Bukas ng Friday, balik na naman sa grabing hot dry weather o klaro ating magiging conditions paghapon. So medyo enjoy kayo ngayong araw dahil maglalaro po na maulap. Medyo magiging maulap po tayo nitong maghapon kahit na maalinsangan pa rin. Pero hindi gaya bukas ng Friday na totally klaro ang ating himpapawid bukas. So medyo mas malulupit na naman ang ating magiging temperatura nito bukas. In 2 days, maglalaro po sa 36 degrees Celsius to 37 degrees Celsius ang nasa nating temperatura. Ngayong araw, 36 degrees Celsius. Bukas ay 37 degrees Celsius daw. Lowest temperature expected, maglalaro naman sa 28 to 29 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imaging. Makikita po sa infrared heavy rain potential, yung frontal system sa may Hilaga, yan, sa may bandang Taiwan. Magdudulot po yan ng mga violent thunderstorms, ha? So, sa mga Pilipino natin sa Taiwan, ay medyo ingat na lamang sa mga pagkulog at pagkidlat. Yung shear line po ng frontal system na medyo umaabot sa may bandang Batanes, Tutuc Island, magdudulot yan ng mga ilang localized thunderstorms, especially nitong hapon. So, ingat na lamang sa pagkidlat. At wala naman magiging bad news kung uulanin dyan dahil kailangan din natin sa ngayon ng mga pag-ulan, especially sa mga grabe na mainit dyan sa extreme Northern Luzon, ng Isabela, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Isabela, Baler, pababa ng buong Quezon Province hanggang December ng Camarines Norte, na kung saan pumapagitan palagi ang Estelis at water vapor. So, expected pa rin ng mga localized thunderstorms dyan sa nabanggit ko sa may bandang Aurora Region, Quezon Province, hanggang Atimonan at Camarines Norte. Sa Metro Manila, depende yan sa forecast, pero asahan na maglalaro po ng mga partly cloudy to mostly cloudy. So, medyo gloomy po o overcast ang ating magiging kaulapan ngayong maghapon sa Metro Manila. Maganda na yan para naman medyo makontrol naman so far yung grabing init natin. Pero it doesn't mean hindi pa rin mataas ang ating heat index ha. At makita naman ninyo sa ating observation ngayon, lagpas na po sa 45 degrees Celsius ang heat index namin sa Caloocan. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng mas mataas na temperatura despite na makakaranas mga ilang patsi-patsi lamang ng mga kaulapan sa Metro Manila nitong maghapon. Pero dyan sa Ilocos Norte, buong bahagi ng La Union, mababa na yan ang Pangasinan, Dagupan, Central Luzon sa Tarlac at Zambales, patuloy pa rin kayo makakaranas ng grabe na maalinsangan o hindi lang maalinsangan, hot dry weather po dahil ang typically ang maalinsangan dito sa may kaldurang bahagi ng Isabela, pababa na yan ng Baler Aurora. Magiging maulap nga lang dyan at magkakaroon ng mga localized thunderstorms hanggang Camarines Norte, parting Bicol po. So the rest po ng Calabarzon hanggang dyan sa bahagi po ng Atimonan, Quezon, magiging partly cloudy rin ang iilan, pero mangunguna pa rin ang hot dry weather at maalinsangan paglapit dito sa may bandang Atimonan, Quezon
papasok na yan ang bandang Bicol region. Magiging partly cloudy po ang iira dyan. Kung titingnan natin sa actual satellite imagery, magiging partly cloudy ang iira dyan. So medyo sisilip-silip yung haring araw, tapos maya-maya sisikat ng gusto yung araw, then maya-maya magiging makulimlim. Ganon po ang mangyayari sa atin sa Calabarzon at dito rin sa bahagi ng NCR. And the rest ng Bicol region, mula sa bahagi ng sa parte ng Legazpi, mula dito sa may bandang Camarines Sur, pababa ng Naga, Pili, Iriga, hanggang dyan sa may bandang Sorsogon, magiging maaliwalas at maaraw at maalisangan din ang iira sa inyo dyan, dulot ng Estelis hanggang Camarines, Catanduanes rather. So, magkaroon man ng tsansa ng mga localized thunderstorms, malit lamang daw ang tsansa ng pag-ulan na nasa bandang 14 to 15%. Medyo mataas-taas ang porsyento dito, mga 60% dyan sa may bandang Camarines Norte hanggang Polillo Island area. And the rest ng South Luzon, mula dyan sa may bandang Marinduque, kasama na ang Tabias Island, Masbate, Burias Island, Patawid, hanggang dito sa may bandang northern ng Visayas. Nagiging ilang partly cloudy pero mangunguna pa rin ang maaliwalas na ipaporin, medyo klaro pa rin, so patuloy pa rin ang maaraw at matindi ang alinsangan. So uminom po ng maraming tubig, then patuloy pa rin tayo makakaranas sa mataas na heat index itong maghapon ha. Swertihan na lamang sa pagkakaroon ng mga localized thunderstorms. And yung mga localized thunderstorms na maranasan natin sa buong bansa, typically isolated lamang ito mga folks. So swerte-swerte na lamang sa inyong lugar kung kayo ay uulanin. Sa bahagi naman ng Mimaropa, patuloy pa rin, lalo na yung mga taga San Jose sa Mindoro o Occidental Mindoro, ay patuloy pa rin kayo makakaranas sa grabing init dyan ha. At typically, aabot na naman ng more than 36 degrees Celsius ang inyong magiging temperatura dyan. So take note siya sa mga taga San Jose. Siyempre, hindi nilusot ang mga taga Tugigarawa at ilang bahagi ng Isabela at Dagupan ha. So take note pa rin sa matinding alinsangan mga folks. Kung sisilipin natin yung contour map, ay nangunguna na kaagad ang San Jose o bandang Occidental Mindoro sa mahigit na agad sa 34 degrees Celsius ang alinsangan nila dyan. Kabilang rin ang bahagi ng Dayat Camarines Norte. So, take note yan mga folks. At kung dyan sa bahagi naman ng buong Palawan, magiging partly cloudy, pero manguna pa rin ang grabing alinsangan nitong maghapon mga folks. So, tehan din sa inyo dyan sa Palawan, lalo na sa bahagi ng Buxcoit at Batarasa. Typically, magkakaroon din daw ng mga localized thunderstorms. Umulan man dyan, pero panandalian lamang po. So, wag pong pakampante. Huwag pong magbilad na lamang ng direkta sa tinisikat ng araw dahil patuloy po ang mataas na heat index mga folks. At sa buong bahagi ng Visayas, patuloy pa rin kayo makakaranas ng maalisangang panahon maghapon halos. Localized thunderstorms din na naka-forecast typically sa silangang bahagi ng Visayas ng mga taga Eastern Samar, Lawang at Borongan City. Pero ngayong umaga hanggang tanghali ay patuloy kayong makakaranas ng maaraw at grabing alinsangan. Sa kanluran naman ng Visayas mula Panay Island at buong Negros Region, patuloy rin kayo makakaranas ng hot, dry weather. May mga pag-humid din na iira dyan, kabilang na ang Cebu at Bohol, nitong buong maghapon. So huwag pong magpa-dehydrate, minom ng maraming tubig, dahil ang forecast ninyo dyan na magkaroon ng isolated rain showers, napakalit lamang sa 10 to 15% din. And the rest naman ng Mindanao, buong Zamboanga Peninsula, lalo na sa kaduluduluhan nito, mula Siocon, pababa na ng Sibuco hanggang Zamboanga City, patawid ng isla ng Basilan at Pulusulu. Magiging partly to mostly cloudy daw po ang iiral dyan sa inyo at kung titingnan natin sa heavy rain potential, may mga ilang heavy rain potential po ang iiral dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Case to case na lamang po yan. So kung just in case umulan, ay magiging maganda at least makontrol po ang grabing alinsangan. Typically, ang buong bahagi ng Zamboanga del Norte, dyan sa kaduluduluhan ng Zamboanga, pero dito sa bahagi ng Dapitan, nagiging katamtaman at maaraw pa rin ang inyong iira dyan, papasok ng Pagadian City o Samis hanggang sa buong bahagi ng Bar. At buong bahagi ng Mindanao, magiging malisangan pa rin ang inyong temperatura dyan, mula Surigao area, Surigao City, kabilang na ang Dinagat at Siargao Island, buong Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the rest ng Caraga. Siyempre, kabilang na bahagi ng Davao de Oro at yan sa the rest ng Compostela Valley at Davao Oriental, magiging partly cloudy lamang ang iral, especially ng mga taga-South sa Jen. Pero mangunguna pa rin ang very humid at paalisang ang panahon, so wag din magbibilad sa tinding sikat ng araw. Pero sa hapon daw, magkakaroon ng mga tsansa na pag-ulan at 60% sa ilang bahagi ng Cotabato hanggang General Santos City at Sarangani.
So, medyo prepare na lamang po kayo ng payong just in case pumasok po ang forecast na yan nitong mamayang hapon. Pero sa Davao City, dyan sa City of Davao, medyo bad news pa rin po kayo dyan mga folks, despite na may mga partly cloudy. Pero patuloy ang maghapon na maalinsangan ng panahon ninyo dyan hanggang sa sentro ng Mindanao, sa Valencia City, hanggang Malay-Balay, Bukidnon. Patuloy po kayo makakaranas ng malinsangang panahon dyan. So, iwasan na lang po magbilad at uminom ng maraming tubig dahil maliit ang cluster ng near equatorial trough dito na maaari ding lumapit ito sa may silangan ng Mindanao anytime. So, isolated lamang din na makakaranas. Hindi gaya ng mga nabanggit po kanina sa may Sorsogen na may mga potentially localized thunderstorms na iiral hanggang dyan din sa bahagi ng Zamboanga Peninsula sa kaduluduluhan nito. Patawid ng Isabela dyan sa may bandang Basilan at Ulu-Sulu. So gusto malaman kung meron ba tayong mabubuo? Well, nabanggit ko na nga po, since kahapon pa, isang araw hanggang weekend po, wala po tayong makakita na anumang anomaly na posible o potential na may mabubuong sama ng panahon sa loob at labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Typically, developing lang ng intertropical convergence zone lines dito sa may bandang Indonesian Peninsula, yan o, yung inter-ITCZ niyan, which is binabanggit yan ni Pag-asa sa southern ng Mindanao. Pero medyo malayo kasi ito sa Pilipinas, bandang equator line kasi ito. So, nagkakaroon po dyan ng intertropical convergence zone line. Kaya madalas nagkakaroon ng mga cluster ng kaulapan na nagpapaulan sa buong Malaysia at Indonesian Peninsula. Yung ilang outer cluster lamang umaabot sa may bandang Davao region. Kaya nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pagulan. Pero generally, wala po tayong namamataan ng mga sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ilang ulit na pong binabanggit yan since nitong Lunes pa po. Hanggang this weekend po, wala po. So, wala po tayong masyado magiging komento, magiging sa mga forecast ng computer models natin hanggang this coming weekend. Wala po. Very negative, oh. So, wala tayong magiging komento. Diretso agad tayo sa pag-alon. Wala rin tayong nakataas na gale warning. Kahit silipin ninyo kay Pag-asa yan, wala po. At wala ring mataas na pag-alon. So, malaya po makakapaglayag ang malilit nating mangingisda sa buong bahagi ng bansa hanggang bukas po yan ng Biyernes. So, wala po tayong magiging problema dyan mga folks. Sa ulat indol, medyo may mga ilang vibration, maliliit na vibration na naman ako nadidetect mula kahapon ha. So, magiging suspect ko na naman siguro dito yung sa Taiwan dahil mas niyayanig po ngayon ang bahagi ng Taiwan sa east ng Hualien, Taiwan. Mag-ialista pa rin po kayo dahil medyo may mga nadidetect tayong mga maliliit ang mga vibrations. Bagamat medyo kalmado na ngayon, di gaya ng isang araw, pero huwag tayong maging kampante muna dahil maaaring magkaroon na naman ng release ng pagka nag-peak na naman yung pressure sa pinaka-gap ng epicenter. So medyo alis tayo, pero sa ngayon, mula sa Pilipinas, since 12 a.m., nagkaroon tayo ng isang magnitude 4.4 dyan sa bahagi ng Maitom, Sarangani, southwest ng Maitom, Sarangani, magnitude 4.4 ito, pero malalim-lalim naman ito na nasa 520 kilometers ang epicenter depth. Nasa off-coast naman ito ng Maitom, so medyo malayo-layo sa may bandang General Santos City. At mababa rin at halos walang intensity, halos intensity 1 lamang, so walang masyadong problema. Pero so far, yan lamang naitala natin na paglindol o malakas ang paglindol since 12 a.m. At hanggang sa kasalukuyan ay wala naman tayong namamataan, pero asahan pa rin na madadagdagan yan ngayong maghapon. At kung sisilipin naman natin yung historical earthquake data natin, kung nakakailang lindol na po tayo ditong April 2024. Kamustahin naman natin yung lagay ng ating water dams o dam reserves, lalo na dyan sa Angat Dam. Mula kahapon sa 190.54, ngayon ay nasa 190.7 o 07 meters na lamang. So patuloy pa rin ang pagbaba nito in 26 hours, 0.47 na po ang nabawa sa kanya. So patuloy pa rin ang pagbaba ng level ni Angat Dam So take note po yan. At kapag patuloy na bumaba yan at umabot na sa pinaka-roll curve elevation, asahan natin magkakaroon ng rotational na cut-off sa supply ng tubig mga folks. So medyo mag-reserve na po kayo ng mga tubig ninyo dyan kahit na may mga sapat pa tayong supply ng tubig. Then anytime biglang mag-declare yan, mahirap na. Mahirap nang humabol ng supply ng tubig. So wag po tayong pasaway. Mas maganda na meron tayong naitatabi na water supply sa ating tahanan
Lalo na kung meron kayong mga malalaki mga drums dyan na naitatabi, pwede na po ninyong supplyan yan at magtabi na po ng supply ng tubig para sa anumang biglaang rotational cut-off sa mga water supplies. At dahil sa patuloy na pagbaba ay medyo namimiligro po si Angat Dam at di natin alam kung gagamitin yung water reserve ng Ipo Dam. So hopefully, ituloy-tuloy yan at gamitin yung backup ni Ipo Dam. Hindi ko lang alam kung nagawa na po nila ito ng isang pipeline na nagdudugtong kay Ipo Dam o Lamesa Dam. Hindi ko lang po sigurado yun. Para magkaroon ng backup water supply kapag namiligro na po yung mga dams natin. Kasi sa ibang bansa, ganun ginagawa nila eh. Pinagdudugtong-dugtong nila yung mga dams sa ibang lugar gamit ang pipeline. Tapos, pagka yung isang dam, namiligro na yung supply ng tubig nila, yung dam level, bubuksan nila yung pipeline ng isang dam na backup para magkaroon ng backup supply yung namimiligrong dam. Hopefully sa Pilipinas, ganun din para patuloy ang supply natin ng tubig. Pero sa ngayon ay bad news, patuloy pa rin ang bumababa ang level ni Angat Dam, 190.07 meters na lamang po. So halos 3 meter na lamang ang remainder ng remainder natin para umabot sa pinaka rule curve elevation o critical yung level ni Angat Dam. Napakakonti na lamang nito mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 25, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, April 25, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita nyo naman yan sa real-time natin sa ating observation o real-time observation data sa ating dashboard. Lalo na sa amin sa Caloocan para sa real-time observation mula sa Caloocan Station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.